Eto guys, welcome to Mang Landos Vlog. Ismisan tayo. Pag-uusapan natin guys nung pagtaas ng langis at gasolina nung nakaraang gira ng Iran at saka Israel. Nung panahon na yun guys, alam natin na talagang magkagipitan ang pag-distribute ng mga langis at gasolina kasi hinaharang ng Iran. Hindi nila pinapadaan. Naiintindihan natin yon. Tumaas siya hanggang, ang langis tumaas ng hanggang 140 plus. Ang gasolina nagtaas din siya ng 110, 120. Sobrang taas. Yun naintindihan natin. Tapos yun, lumipas na yung wala nang gira, tahimik na. Bumaba ng 10, 5 piso hanggang sa ngayon nag-steady na lang din sa 75, 80 yun, 80, nagtagal sa 80, bumaba ng kunti, nagiging 78, 75. Bakit? Anong dahilan? Nung pagtaas ng gasolina, dahil may gira, na intindihan natin, ang bilis nilang magtaas. Halos 20 pesos, 15 pesos ang taas. Lilipas lang ng ilang araw, tataas na naman. Naintindihan natin yun. Pero sa panahon ngayon, na wala ng gira, tahimik na, parang ang hirap intindihin na hindi na bumabalik yung presyo ng gasolina doon sa 55 to 60. Naglalaro yun sa 55 to 60 nung panahon ng tahimik pa, wala pang gira. Hindi na maibalik-balik. Minsan bababa ng piso, 2 piso, tapos tataas na naman ulit ng 78, 75, 78. Ganun na lang. Doon na lang ba? Ngayon tanong ko, sana sa mga negosyanteng, malaking negosyante, mga supplier, bakit? Ano ang dahilan? Yan yung tanong ng taong bayan, na hindi na mabalik-balik doon sa dating presyo bago nagkagira. Di ko maintindihan kung ginagawa na lang ba ang gira parang negosyo o di natin alam. Yan ang tanong ko. Kasi dapat nung wala ng gira, babalik na siya sa tamang presyo. Kasi mahirap naman na, hirap na nga tayo mga Pilipino, tapos lalo pa tayong mapapahirapan dahil sa sobrang taas na nga ng mga bilihin, sobrang taas ng gasolina. Kasi ang gasolina pag nagtataas, tataas na lahat. Yung gasol ngayon sobrang taas pa rin. Bilis nagtaas ng gasol nung nakaraan, nag 1.5, tapos bumaba 104 ay 1,400, tapos ngayon 1,200, 1,300, ganyan. Hindi na bumababa sa dating 900 ang isang tangke. Mahirap yan yung tanong natin guys, kaya pinag-uusapan natin yan, pinagchichismisan, kasi parang mahirap isipin na yung mga maliliit na mamamayan yung naapektuhan at ang nakikinabang ang mga mayayaman na mga negosyante lang. So yun guys, yan lang yung pag-usapan natin sa ngayong video. Para sa susunod natin pagchichismisan, paki-subscribe na lang guys para updated tayo sa sunod natin na mga pagchichismisan. Ang inyong chismoso ng bayan, Mang Lando Vlogs. Thank you.